Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, decommissioning ng natitirang 14,000 combatants sinuspinde ng MILF. Dalawang high-value individuals na huli sa buy bust sa Laguna, 2.2 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu kumpiskado. Mahigit 200 estudyante sa Isabela City, Basilan nawala ng malay dahil sa matinding init. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, pansamantalang sinuspindi ng Moro Islamic Liberation Front o MILF ang decommissioning o pagdi-deactivate sa natitirang 14,000 combatants at 2,450 na mga armas hanggat hindi pa natutupad ng gobyerno ang mga probisyon sa Annex on Normalization ng 2014 Peace Agreement. Ayon sa resolusyong pirmado ni na MILF Chairman Al-Hajj Murad Ibrahim at Secretary Muhammad Amin, iginiit nilang wala ni isa sa 26,145 na naunang decommission ang tunay na nakinabang sa mga socio-economic package na ipinangako ng gobyerno. Binanggit din ng MILF na dapat sabay na ipinatutupad ang decommissioning at ang iba pang bahagi ng normalization gaya ng socio-economic support, transition justice at camp transformation. Bagamat 65% na ng puwersa ng MILF ang na-decommission, tiniyak ni Ibrahim na handa silang ituloy ang proseso oras na matupad ng gobyerno ang napagkasunduan. Wala pang tugon ng Office of the Presidential Advisor on Peace ukol sa pahayag ng MILF. Nasa kote ng Santa Cruz Municipal Police Station at PIDEA ang dalawang high-value individuals o HVI sa buy-bust operation sa Sitio Bayside, Barangay Gatid, Santa Cruz, Laguna noong isang linggo. Na-recover mula sa kanila ang 14 na sachet ng hinihinalang shabu na may tinatayang bigat na 325 grams at halagang 2.2 million pesos. Kinilala ang mga suspect sa alias na Marinel at Edwin na nahuling nagbebenta ng isang sachet ng hinihinalang shabu. Pinuri naman ni Police Regional Office 4A Regional Director Police Brigadier General Jack Buanqui ang matagumpay na operasyon at hinikayat ang publiko na makipagtulungan sa kampanya kontra iligal na droga. Ang mga suspect ay kasalukuyang nasa kustodiya ng Santa Cruz MPS at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165. Matapos ang insidenteng halos 200 estudyante ang nawala ng malay noong Huwebes, 26 na estudyante mula Basilan National High School ang hinimatay sa closing ceremony ng intramurals sa Isabela City, Basilan nitong Sabado, July 26. Ayon kay Chris Joanne Foliente ng City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO, umabot sa 36 degrees Celsius ang heat index sa lungsod. Dinala sa klinik ng paaralan at sa mga kalapit na ospital ang mga apektadong estudyante. Isa na lamang ang nananatiling under observation. Binatikos naman ang kakulangan ng aksyon ng paaralan sa harap ng paulit-ulit na insidente. Nagpaalala ang CDRRMO sa publiko na mag-ingat sa matinding init, uminom ng tubig, iwasan ang araw mula alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon, magsuot ng magaan na damit at alagaan ang mga bata, matatanda at may iniindang sakit. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano. Kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.